Kumusta pamilya? Ilang beses na ba tayong tinuruan o pinayuhan na para maibsan ang pananakit ng kasukasuan, kailangan nating bumili ng krema sa botika o uminom ng kahit anong klase ng tableta o gamot. Ngayon, huhukayin nating muli ang ideyang iyan. Babalik tayo sa mga remedyo ni Lola pero may kasamang kaalaman at siyensya ng makabagong panahon. Maghahanda tayo ng isang sinaunang pumada ng arnica at romero, gamit ang isang base na kadalasang hindi pinapansin ng makabagong industriya. Pero na madalas gamitin ng ating mga ninuno at kabisado nila ito ng husto. Ang taba ng baka. Kung nakakaramdam ka ng paulit-ulit na pananakit ng kasukasuan o sumasakit ang iyong mga pulso, tuhod o kamay, o nakakaramdam ka ng paninigas kapag nagbabago ang panahon, kung nararamdaman mong ang pamamaga ay nakakaapekto sa araw-araw mong gawain, manatili hanggang dulo dahil may ibabahagi akong mapapabago ng buhay mo. Bago tayo magsimula sa alkimya, alamin muna kung bakit epektibo ang pormulang ito. Maraming karaniwang krema ang gumagamit ng sintetikong base na umaaksyon lang sa ibabaw. Gagamit tayo ng pinong taba ng baka at bakit natin gagamitin ang base na ito? Dahil sa pagiging biocompatible at nutrisyon nito. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang estruktura ng mga fatty acid nito ay napakalapit sa mga lipid ng ating balat. Bumagana ito bilang isang base para sa malalim na nutrisyon na tumutulong magdala ng mga aktibong sangkap ng mga halaman sa pinakamabisang paraan. At sa base na ito ay idinadagdag natin ang dalawang higante ng phytoterapiya, ang arnica at romero. Ang arnica, na opisyal na kinikilala ng natural na medisina bilang isang mahusay na pangpahid na pampabawas ng pamamaga at pampawala ng sakit, ay naglalaman ng ilinalina at flavonoids, mga compound na tumutulong pigilan ang mga lokal na proseso ng pamamaga at napapakalma sa bahagi ng kasukasuan at kalamnan. Ang romero ay isang malakas na pampasigla ng sirkulasyon ng dugo sa mga dulo ng katawan. Tapad inilapat, ang mga mahahalagang langis nito ay nagsisilbing natural na pampainit, pinapabuti ang daloy ng dugo sa maliliit na ugat at nagbibigay ng lokal na init. Bukod dito, nakakatulong din itong matanggal ang bara sa naipong tissue. Ano sa tingin ninyo? Parang mahika, di ba? At hindi ninyo alam ang kamanghamanghang krema na gagawin natin ngayon. Tara na sa kusina. Para sa resipeng ito, ang una nating gagamitin ay 260 gramo ng taba. At ang unang gagawin ko ay linisin ito, dalisayin. Gagamit ako ng maliit na kaserola. Dito ko ilalagay ang taba. At magdadagdag ako ng halos 1 tasang puno ng tubig. Sa huli, magbagbad tayo ng 1 at 1 kalahating kutsarita ng asin. At ilalagay natin ito sa apoy. At ngayon, hihintayin natin itong matunaw. Sa puntong ito, aalisin na natin ito sa apoy para tuluyan na itong matunaw. Ililipat ko ito sa lalagyan ito. Maghihintay tayo ng ilang minuto at ilalagay natin ito sa ref. Lumamig na ang mantika. Tingnan nyo, lahat ng tubig ay nasa ilalim. Kukunin natin ito. Gagamit ako ng kutsilyo. Sige, at depende sa lagay ng mantika nyo, dito sa ilalim ito mananatili. Lahat ng dumi na pwedeng meron siya. Makikita nyo na ang mga dumi ang pinakamadaling matanggal. Para magganda ng pumada, gagamit tayo ng 20 gramo ng bulaklak ng arnica at gagamit din tayo ng 20 gramo ng romero. Ang rosemary ay inani at dinisinfect ko. Para i-disinfect ito, pwede nyong gamitin ang paraan na pinakagusto nyo. Pagkatapos, kailangan talagang patayuin ng mabuti ang mga dahon. Napakahalaga nito dahil kung hindi, maaaring magkaroon ng bakterya ang pumada. Ngayon, aalisin natin ang mga dahon sa tangkay. Ilalagay natin ang grass sa maliit na kaserola. Ilalagay natin ito sa double boiler para matunaw. Pinainit ko na ang maliit na kaserola na may tubig.
Dapat mahina lang ang apoy para hindi kumulo ang tubig. Ngayong natunaw na ang grasa, ilalagay ko na ang mga halamang gamot. Idadagdag ko na ang arnika. Paghaluin natin ito ng mabuti sa grasa. Kapag nahalo na natin ito ng mabuti, hahayaan natin itong mag-infuse ng 45 minuto. Lumipas na ang 45 minuto at inalis ko na ito sa apoy. Ngayon, ang gagawin natin ay salain ito. Para salain, gagamit tayo ng telanggasa. Ilalagay ko ang telanggasa sa ibabaw ng salaan para mas madali. Pipigain natin ng maayos para makuha lahat ng katangian at benepisyo ng mga halamang ito. Babatihin natin ito para mas gumanda ang tekstura. Kailangan nating hintayin lumamig ito. Pag nagbago na ang kulay, ibig sabihin malamig na. Doon na natin babatihin. Makikita mo na ang napakagandang tekstura ng pomadang ito. At ngayon, ilalagay ko na ito sa maliit na lalagyan gamit ang piping bag para mas madali. At ngayon, ang pinakamahalaga, paano natin ito gagamitin? Hindi lang ito isang simpleng kosmetikong krema, isa itong panglokal na paggamot gamit ang halamang gamot. Kukuha tayo ng kaunting krema gamit ang malinis na mga daliri at ilalagay natin ito sa apektadong bahagi sa bahaging masakit. Imasaheng mabuti ng ilang minuto. Mararamdaman mong nagbibigay ng init ang rosemary sa parteng iyon. Pinapaganda nito ang sirkulasyon habang nagsisimula ng gumana ang arnica bilang pampawala ng sakit. Gamitin gabi-gabi bago matulog. Sa oras ng araw na hindi ka makakilos dahil sa sakit, mapapansin mo agad ang pagkakaiba mula sa unang gamit. Pamilya, ang muling paggawa ng sarili nating mga pamahid, ng sarili nating gamot ay isang gawa ng lubos na palsasarili. Ito ay ang hindi napadepende sa mga sintetikong produkto at ang pantitiwala sa inang kalikasan. Magtiwala sa karunungan ng mga halaman na pinagsama sa taba ng hayop. Sa isang produktong ganap na natural at ginagamit na noon pang milyong-milyong taon, ginagamit nila ang taba. Dahil halos kapareho ito ng ating sebum, kaya hindi ito tinatanggihan ng ating katawan. Halimbawa, kapag naglalagay ka ng cream na gawa sa laboratorio, maaring may pumasok na kaunti, pero malaking bahagi nito ay tinatanggihan ng ating katawan. Kaya ito ay epektibo. Kung nakatulong ang video at gusto mong gumawa ng sarili mong koleksyon ng mga natural na lunas. Kung nakatulong ito sa'yo, sa pamilya mo o sa mahal mo sa buhay, bigyan mo kami ng thumbs up at ipaalam mo sa amin. I-share ito sa kakilalang makikinabang dito at inaanyayahan ka ring mag-subscribe sa aming channel. Gusto ko rin malaman sa comments kung ginawa mo na ang alinman sa mga cream na itinuro o na-share ko at kung ano ang naging resulta nito sa iyo. Interesado talaga akong malaman. Ako si Danay Aguilar. Kung nais mong kumonekta sa iyong isipan, katawan at espiritu, inaanyayahan kita sa isa ko pang channel, Portal Koherensya. Mag-iiwan ako ng card dito para mapindot mo at direkta kang makapunta roon at tingnan ito. At gusto ko ring ibahagi sa iyo ang isang video dito para matutunan mong gawin ang isa sa mga pinakamahusay kong cream, mga pamahid na mansanilya dito. Inaanyayahan kitang panoorin ito. Siguradong magugustuhan mo. Hanggang sa muli, paalam.